Magandang umaga po sa bawat isa. May dalawa tayong bisita ngayong umaga. Si Mami Josie, salamat po. Salamat po na masaya kami at nakasama po namin kayong umaga. Sino pa yung isa? May Korean tayong guest. Salamat at okay yung schedule niya sa work. Welcome. Alam niyo ang Panginoon sa mga pagtuturo niya, gumagamit siya ng pamilyar na istorya, pamilyar na sitwasyon, at ginagamit niya to at magkikwento siya ng isang talinghaga para nang sa ganon, yung mga tao mas maunawaan yung gustong itawid na katotohanan ng Panginoon. Napansin ko, lalong higit, pagka may gusto siyang bigyang diin na katuruan, na marahil yung mga tao sa lugar na yon o yung mga nakikinig sa kanya ay iba yung kanilang tinatakbo sa kanilang isipan. Ayan, bahala na si Ninang. Ninang, bahala ka na dyan sa mga estudyante natin. Ayan, sige, para isa na lang yung nagpipreach, Ninang. So, tuloy natin. Ganun ang Panginoon eh. Kaya sa pagkakataon na yung talinghaga na ating babasahin ngayong umaga, yung talinghaga ng Salaping Ginto, may malalim na itinuturo ang Panginoon at gusto niyang itawid sa katotohanan sa mga nakikinig sa Kanya. At ganun din sa atin. Malapit na noon si Jesus sa Jerusalem at ang mga tao inaakala na pagdating ni Jesus sa Jerusalem ay itatatag na niya doon yung kaharian ng Diyos. Dadaan sila sa Jericho and then 17 miles siguro, nandoon na sila sa Jerusalem. At pagpunta doon, maraming ginawa ang Panginoon. Nandito yung may bulag na nung narinig niya na ang Panginoon ay dadaan, siya ay nagsusumigaw at kinuha ang atensyon ng Panginoon. Na siya namang narinig ng Panginoon at yung bulag nga ay nagmilagro dito ang Panginoon. Dito rin, pagkatapos nung pangyayari dun sa bulag, yung kwento kay Sakeo. No? Si Sakeo ay isang maniningil ng buwis, tax collector, na nung nalaman niya na paparating ang Panginoon, umakyat siya sa puno para nang sa ganon ay masulyapan niya ang Panginoon. Kasi medyo mababa yung si Sakeo. So may mga ganitong istorya. At yung pamilyar na istoryang ito, ginamit ng Panginoon at nagkwento siya ng talinghaga. Basahin po natin yung talinghaga ng Salaping Ginto. So yun yung konteksto ng talinghagang ito. Mula sa chapter 19, verse 11, sabi dito, habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at sinalaysay niya sa kanilang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari. Pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin at binigyan ng mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangakal ninyo iyan hanggat sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maghari sa amin ang taong iyon.
Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, pinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping binigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, pamamahalanan kita ng 10 lungsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit pa ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi inyo at inaani ang hindi nyo itinanim. Sumigot ang hari, masamang alipin, sa salita mong yan ay hatulang kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi akin at inaani kong hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang dineposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana yan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 gintong salapi. Sabi nila, verse 26, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kamay niya, nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo sila rito at patayin sa harap ko. Dakilang Diyos, salamat po sa talinghaga na aming binasa. Dalangin po namin, buksan mo ang aming mga isip, ang puso upang maunawaan namin ng malinaw kung anong gustong katotohanan nais mong itawid na aming mapakinggan, aming paniwalaan at aming lakaran sa mga talinghagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Magkaiba po yung timeline ng mga taong naroon kasama ng Panginoon kaysa sa Panginoon. Sa kanilang paniniwala na ang Panginoon, pagpunta niya dun sa Jerusalem, agad-agad, sabi nung salita na nabasa natin, itatatag niya yung paghahari ng Diyos. At dahil mali ang paniniwalang ito, kasi marami ang hindi pa nakakaunawa sa gustong makapangyari ng Panginoon. Totoo naman yung expectation nila na isang araw, darating ang Panginoon at itatatag niya yung physical paghahari ng Diyos. Dito wala ng corruption. Dito wala ng sakit. Hindi na tayo pa-check up ng pa-check up, Mami Josie. Kami ni Sen, ang laging date namin, Medical City. Metro Antipolo. Paikot-ikot kami sa doktor. Maging si Pastor Norman, bago tayo nandito, nagkikwento siya na may nararamdaman siya. Totoo, isang araw, lahat ng ito mawawala. At ang expectation ng mga taong nandoon, ang Panginoong Yesus, pagpunta niya sa Jerusalem, ay itatatag niya na yung kanyang paghahari. They're thinking it's going to be about a political kingdom. Kaya mapapansin nyo, pagkaras ng talinghagang to, yung triumphant entry ng Panginoon sa Jerusalem, naglatag sila ng mga balabal, pagsalubong sa Panginoon at nagsisigaw sila. Akala nila, yun na ang paghahari ng Panginoon. Inagulat sila. Kasi pagdating sa templo, pinaglilinis ng Panginoon yung templo. Kasi ang katotohanan na nais itawid ng Panginoon sa pamamagitan ng talatang ito
talanghagang ito, yung katotohanan na 2 beses pupunta sa lupa ang Panginoon. Narinig nyo? 2 beses. Yung una ay upang itatag ng Panginoon yung spiritual kingdom. It is an invisible kingdom. Kaya nga nung minsan tinanong ang Panginoon, kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesus, the kingdom of God is within you. At yan, nasa atin na yan. Nung tayo kumilala sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay naging templo ng Banal na Espiritu and the kingdom of God is within us. Yan yung unang tinatag ng Panginoon. Kaya nga, dito sa pagkakataong ito, nung tinatag ng Panginoon yung ganyang paghahari, naging malinaw yung mga istorya ng Panginoon. Naging malinaw yung Biblia na ang Panginoong Hesus, at ito rin yung sinabi ng Panginoon dun sa chapter 18, I came to seek and to save the lost. Kaya ako nagparito, ayan yung unang pagparito ng Panginoon, para hanapin at iligtas tayo mga nawala. Tayong mga makasalanan. Kaya ang storya ng Biblia, punong-puno ng kwento about the lost sheep, lost coin, lost son, pagkabuhay ni Lazarus, pagliligtas ng Panginoon sa mga makasalanan at tagabuwis, tax collectors. Kasi ang pagparito ng Panginoon, sa unang pagparito niya, ay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kung iniisip ng may mga mananampalataya nag-iisip, ba't ganyan? Dumating ang Panginoon pero patuloy pa rin yung korupsyon, kasalanan. Hindi pa kasi takda ang panahon para dyan. Pero isang araw, babalik ang Panginoon, establish niya yung kanyang physical kingdom. Pero sa pagkakataong ito, may gusto munang itatag ang Panginoon. At yan yung kanyang invincible kingdom. The kingdom of God is within you. At ang storyang ito, para sa atin hindi tayo masyadong popular itong kwentong ito, aalis pero babalik. Pero yung pagkakataon na yon, kung ikaw ay Hudyo, alam na alam mo ang kasaysayan nyo. Ito yung nangyari sa mga Hudyo eh. Kasi alam naman natin na ang mga Hudyo nung panahon na yon ay nasa paghahari ng Roma. At karaniwan sa kanila, sa paghahari, no, appointed sila ng emperador ng Rome. Hindi ka pwedeng maging hari doon sa Judea. Hindi ka maging hari doon sa kanilang lugar hanggat hindi ka nabasbasan ng mas malaking hari sa iyo. Kung naintindihan nyo yung ibig kong sabihin. Kaya nga, miski yung historian, si Josephus, 40 years bago dumating ang Panginoon, kung narinig niyo si Herod the Great, pumunta siya sa Roma para humingi ng basbas na siya ang maging hari dun sa lugar na yon, sa reyon na yon. At binigyan naman siya ng basbas, at siya ay naging hari. Pero nung siya ay namatay, na-divide yung kingdom. May 3 siyang anak at yung 3 anak niya nagpatuloy ng paghahari. At ang na-assign dun sa lugar na to, Jericho, sa Judea, yung anak niya si Alcaeus. Ganon. Tapos, dahil yun yung na-assign, yun yung pupunta doon sa Roma para hingin yung basbas nung Roma para siya maging hari. Ang mga Hudyo galit na galit dito eh. Hindi nila tanggap. Kaya nung pumunta si Alcaeus doon sa Roma, may pinadala din silang mga delegasyon na nagsasabi, wag niyo po siyang gawing emperador namin. Pero binasbasan din siya nung Roma, kaya pagbalik niya medyo pinarusahan niya yung marami, mga 3,000 ata yung pinapatay niyang mga Hudyo para i-establish yung kanyang paghahari. So alam ng mga taga doon, although tayo hindi tayo familiar sa ganyang background.
Pero alam ng mga taga doon yung sinasabi ng Panginoon. At ang kwentong ito na yung tungkol sa isang hari na umalis, pero isang araw babalik siya para tuluyang maghari, alam nila yung sinasabi ng Panginoon. At itong physical na sitwasyon na to, itong senaryong ito, kinonvert ng Panginoon sa isang talinghaga para dalhin, hindi lang sa kanila, kundi maging sa atin, tayong lahat, maunawaan natin yung plano ng Diyos sa pagliligtas. Na ang kanyang pagparito, hindi lang nung pumunta siya dito, tapos na. Malinaw sa atin dapat, may unang pagpunta ang Panginoon dito, at yan naging malinaw ang purpose ng gospel, naging malinaw ang lahat. Jesus came to seek and to save the lost and to establish the eternal kingdom, the invincible kingdom na sa atin naghahari ngayon. But after some time, umalis ang Panginoon, babalik uli ang Panginoon. And this time, pagbabalik ng Panginoon, this is going to be a physical kingdom. Makikita natin, maghahari siya mula sa Jerusalem. Ito yung gustong katotohanang itawid ng Panginoon sa ating lahat. At dito, habang wala pa ang Panginoong Yesus, hindi pa siya bumabalik, hinihintay pa natin yung kanyang pagbabalik, nasa langit pa siya, tayo dito nasa lupa, may iniwang takdang trabaho, gawain sa atin ng Panginoon. At katotohanan, ang sinasabi ngayon ng Panginoon, 3 grupo lang ang tao meron dito. Pansinin nyo, dun sa talinghaga, 10 yung alipin, servant na pinatawag niya. Pero yung 10 yun, 3 grupo lang siya lanahati. Hindi sinabi yung ika-5, ganito, ika-7, ganito, ika-10, ganito. Sinabi lang yung isa. Bumalik sa kanyang Panginoon at sabi, yung salaping ginto na binigay mo sa akin, kumita ng 10 pa. Tuwan-tuwa yung kanyang Panginoon, sabi, dahil matapat ka, pagkakalobang kita ng pagkakataong mamahala sa 10 lungsod. At yung pangalawa na grupo, sinasabi, Panginoon, yung binigay mo sa aking salaping ginto, isa, tumita, naging 5. At pansinin nyo, pareho yung commendation ng Panginoon sa kanila. Natuwa ang Panginoon, sinabi, dahil matapat ka, bibigyan kita ng karapatan, mamahala sa 5 lungsod, pareho. Ang malungkot, etong pangatlo, lumapit sila at ang sabi, Panginoon, binigyan mo kami ng salaping ginto. Iningatan ko. Binalot ko sa panyo. At eto na ngayon, babalik ko sa iyo yung salaping ginto. Kasi mali yung pagkakilala niya sa Panginoon. At dun siya na judge ng Panginoon. Kasi sabi niya, alam kong, mahigpit ka. Malupit. Mahigpit ka. Inaani mo, hindi mo tinanim. Yung ganun, masyadong, ang sabi ng Panginoon, kunin yung meron siya at ibigay dun sa may 10. Dito, umiikot yung storya. Ngayong umaga, nais kong mas sana mapag-aralan natin kung anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon. No? Hindi lang sa kanila noon, kundi para sa atin ngayon. Maunawaan natin. Kung uuwi tayo ngayong umaga, nais kong dali natin sa ating isip na 2 ang katotohanan na istitawid ng Panginoon ngayong umaga. Una, ang Panginoon, ay babalik muli. Wala siya ngayon, pero isang araw babalik muli siya. Pangalawa, habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik muli ng Panginoon, may binigay sa ating Panginoon na salaping ginto. In other words, may mga inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ginagawa natin. Yan yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Amen? So yung 2 yun. At ito yung katotohanan, mga kapatid. Yung grupo ngayon, yung pangkat-pangkat dito, yung 10, nahati lang yun sa 3.
Ang katotohanan una, at ito yung panalangin ko para sa ating lahat, na dito sa ating pananatili sa lupa habang hinihintay natin yung muling pagbabalik ng Panginoon. Verses 16 to 19. Papatunayan natin na tayo ay tunay na lingkod ng Panginoon. Kasi mas malungkot, babaksak tayo sa pangalawang pangkat. Pangalawang grupo, ang sabi natin dyan, dito makikita sa ating gagawin kung isa kang huwad na lingkod ng Panginoon. At yung pangatlong grupo, ikaw talaga ay kaaway ng Panginoon. Ito yung mga nagpapunta pa, nagsugo pa ng delegasyon para sabihin, ayaw namin ng paghahari niyan. Yan, mga kaaway ng Panginoon yan. Yan yung sabi ng Panginoon, dalhin sa aking harapan yan, patayin. Talinghaga. Yung isang huwad na alipin, kunin yung pinagkatiwala kong salaping ginto dyan, ibigay dun sa 10. Binawi. Tapos yung isang tunay na alagad ng Diyos, binigyan sila ng pamamahala sa lungsod. Kapangyarihan. Nakala kasi ng maraming tao noon na pag ini-expect nila ang pagdating dito ng Mesiyas o tagapagligtas, magiging political leader siya. Alam niyo ba, minsan nagbabasa ako ng storya ni Judas at may isang tanong ako sa isip ko, bakit kaya si Judas, ano kayang naging dahilan, bakit niya pinagkanulo ang Panginoon? Hindi niyo ba naisip yun? Minsan, bakit kaya si Judas pinagkanulo ang Panginoon? Naisip ko yan, medyo nagbasa-basa ako ng mga ibang libro. Hindi ko na matandaan, pero may kung sino yung author na nabasa ko. Pero may isa siyang sinabi na bakit pinagkanulo ng Judas ang Panginoon. Maaring accurate siya, maaring hindi. Pero gusto ko lang dalhin. Kasi minsan, pagka failed yung expectation natin, may mga expectations tayo di ba? Tapos hindi nangyari agad-agad. Tayo expect natin, bibigyan tayo ng Panginoon ng malakas na pangangatawan. Tapos may sakit tayo. Parang may conflict. Parang, mahal ba ako ng Panginoon? Diba? Sabi ng Lord, the Lord will provide. Pero tayo, struggle na tayo sa pagtatrabaho. Parang hindi pa natin mapagtagpo-tagpo yung mga pangangailangan natin. Parang minsan may mga failed expectations tayo sa Panginoon. At yan yung nangyari kay Judas, sabi niya. Si Judas, ang akala niya ang Lord magtatayo ng isang political kingdom. At marahil ganun din yung mga alagad ng Panginoon. Kasi nung papunta na sila sa Jerusalem, yung di ba nagtatanungan yung nanay ni John at saka ni James, lumapit pa sa Panginoon, sabi, Panginoon, pag nandiyan yung kaharian mo, gawin mong kanang kamay, yung isa kaliwa. Nagtampuhan pa sila. Ano ba yan? Bakit? yung parang sa tingin nila, yung kapangyarihan ay political, etc. Pero malinaw ang Panginoon. Ang unang pagpunta niya dito ay para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Tayong lahat ko. So may mga ganung senaryo na posibleng naging dahilan kung bakit hindi agad naintindihan ng mga tao. Nakalimutan nila na lumang tipan pa lang, malinaw ang salita ng Diyos na darating dito yung Mesiyas, tagapagligtas. Doon sa Isaiah 53, kung nabasa na natin yan, may prophecy doon. Ito'y nagsasabi na ang tagapagligtas ay pupunta dito para mag-atone sa mga kasalanan. Sinasabi, ang Savior would be despised, rejected, smitten, afflicted, that He would carry our sorrows, that He would be wounded for our transgressions. May ganung pagpapahayag na yung salita ng Diyos, yung propeta. Sinabi na yan na ang tagapagligtas ay pupunta dito
para ganito ang gawin. Pero marami sa kanila hindi naunawaan itong ganitong katotohanan. Miski dun sa Psalm 22, sinabi dito yung tungkol sa isang tao na umiiyak sa Diyos. He's praying to God, "Save me from the taunts and torments of my enemies." And thanking God for rescuing him. Psalm 22, re-refer yan si Christ sa kanyang suffering on Calvary's cross. Yung prayer niya dun sa Gethsemane bago niya ialay ang kanyang buhay. So, naging malinaw ang Old Testament na ang tagapagligtas ay ganitong gagawin. Pero hindi agad na-capture ng mga tao to. Marami sa mga tao hindi ganito ang inaasahan. Kaya nga dun sa panimula ng talinghaga, sinabi dito, habang ang tao'y nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at sinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Sabi dito, si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at ito yung sitwasyon ng isip at puso ng mga kasama niya doon. At inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Ito yung expectation ng tao. Kaya para itama ang lahat sa kanilang pananaw, napakahalaga itong talinghagang sinabi ng Panginoon. Tungkol sa isang bibigyan ng karapatan para maghari, pero kailangan umalis muna siya. Pero babalik siya pagkatapos mabasbasan siya ng greater authority na yan yung gagawin niya. Yung anak ni Hero the Great, pumunta din doon sa Rome para humingi ng basbas. May sumunod sa kanyang mga Hudyo para sabihin wag basbasan yan, pero eventually nabasbasan din at bumalik si Archelaus para maghari. At bilang hari, ang isa sa mga parang terror, ang ginawa niya ay para itatag ang kanyang paghahari, sinampulan niya yung mga Hudyo, marami siyang pinapatay. May karapatan sila na sabihin, wag yan ang maghari sa amin. Pero ang Panginoong Hesus, sabing gano'n ng Panginoong Hesus mismo, maraming iba, sinasabi, ayaw namin sa'yo for no apparent reason. Yun lang yung pagkakaiba nila. Na ang Panginoon, tinanggihan ng iba bilang maghari sa kanila, wala naman dahilan. Kaya nga, yun yung pagkakaiba ng dalawa, pero yung storya, doon umiikot babalik. At yan yung gusto kong maunawaan nating malinaw sa ating kapulungan ngayong umaga. Isang araw ang Panginoon babalik. At pagbalik ng Panginoon, lahat tayo, mahati tayo sa tatlong pangkat, tatlong kategorya. Dito ma-judge tayo kung tayo ay tunay na lingkod ng Panginoon. Lalapit tayo Mag-uulat tayo Kung tayo ay isang huwad na lingkod ng Panginoon, tayo ay isang kaaway ng Panginoon. Para mas malinaw na maunawaan natin ito. Ano ba yung salaping ginto? Kung tayo yan, ano ba yung salaping ginto na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? May idea kayo kung ano yon? Meron kang idea? Ano? Talents? Ano pa? Ano pa ang idea nyo? Talents daw. Talento, time, treasures, and abilities. Ano pa? Yung kaisa-isa. Tigi-isa kayo, 10 kayo, tigi-isa kayong salaping ginto. Mga servants ng Lord. Hindi sa lahat binigay, sa servants lang Ano? Hula. Bago umalis ang Panginoon, tandaan natin, nag-iwan siya ng Great Commission. Alam nyo, ang pinagtiwala sa atin ng Panginoon, yung gospel. Bago siya pumanik sa langit, iniwan niya sa atin ang isang gawain na maitutulad mo sa isang ginto na salapi. Kasi ito yung susi para ang mga tao ay maligtas sa lahat ng kanilang pagsalangsang.
na matuldukan ang paghahari ni Satanas sa buhay ng taong yan dahil ang ebanghelyo ay tinanggap na buksan at tinanggap niya. Ako medyo, kasi nung binabasa ko to, nag-iisip ako, sabi ko, yung huwad na lingkod ng Panginoon, naging lingkod siya, sabi, lingkod siya ng Panginoon. Binawi sa kanya yung karapatang ito, binigay sa isa. Ano ba itong karapatang ito? Hindi naman, pero nahiwalay siya dun sa pangatlo na sabi, dalhin dito lahat yan at ipapatay. Diba? Sabi ko, hindi naman siguro, na-judge silang mamatay kasama nung tumanggi. Diba? Parang nag-iisip lang ako. Kaya, tuloy, kakaisip ko, ang tanong, ano ba itong salaping ginto, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin habang ikaw ay nasa langit? Sa panahon natin ngayon, hindi kagaya nun sa kanila nung mga servant, talagang salaping ginto ang binigay sa kanila na tumubo. Tayo, anong binigay ng Panginoon sa atin para tumubo? Ay yung gospel. Ako ay naniniwala na nag-iwan ng Panginoon sa atin ng gawain at dito tayo tatanong ng Panginoon pagdating niya ulit, yung ebanghelyo. Anong ginawa natin sa ebanghelyo? Yung isang tunay na lingkod ng Panginoon, totoo, meron tayong time, meron tayong talent, meron tayong treasures. At lahat yan dapat ginagamit natin para sunod tayo, masundan natin yung pinapagawa ng Panginoon, and that is sharing the gospel. Okay po ba doon? Kasama ko po ba kayo sa ganitong pangunawa? Okay, basahin ko sa inyo yung Matthew chapter 28, yung The Great Commission. Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have committed to you. Surely, I am with you always to the ends of the earth." Yun ang interpretation ko lang dun sa talinghaga. Na bawat isa sa atin, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng salaping ginto, which to my mind is the gospel. At yung paano natin i-treat yung gospel sa ating buhay, yun yung panahon na tayo ay haharap sa Panginoon at tayo ay mahuhukuman ng Panginoon. Sabi ng isa, yung isang salaping ginto na bunga ng 10. Maganda siguro na tayo pagharap natin. Panginoon, yung buhay ko naging isang daluyan ng pagpapala sa ibang tao sa pamamagitan ko. Nagkaroon ng iba pang mga taong naligtas. Kagabi, pumunta ako dun sa burol ng pastor naming kaibigan, si Pastor Edwin Nolasco, kung kilala niyo siya. Nakasama natin siya ng matagal na panahon at kasama namin sa pag-aaral ng salita ng Diyos at lubos na hinahangaan. Nung nasa CTC pa ako, maging yung church natin, kalaban yung church nila dun sa basketball at talo yung church natin. Lakas at malalaki yung kanyang mga kakampi, no? Si Pastor Edwin. Kaso, maaga siyang kinuha ng Lord. 61 years old lang siya, wala na siya. At isang napakalinaw na mga patotoo na narinig namin paggabi nung nag-fellowship kami, na si Pastor Edwin
nung siya ay seaman pa bago siya magpastor, siya ay nasa barko, ang laging ginagawa niya kahit sa loob ng barko, nung siya ay naging mananampalataya, nag-share siya ng gospel. Hindi niya ikinahiya yung gospel. At sa mga tao na kapaligid sa kanya, lagi niyang sinisharean. Hanggang nung bumaba siya sa barko, sabing gano'n ng isang pastor na naroroon, hanggang ngayon, yung gospel ay nagpapatuloy, yung Bible study nagpapatuloy doon sa barko at mga kasama na nasharean niya. Parang sa akin, kagabi habang nakikinig ako, sabi ko, wow, wow, wow. Diba napakaganda na sa pamamagitan ng buhay natin, maraming nakarinig ng Ebanghelyo at maraming naging buhay na patotoo, na maring isang araw tayo ay wala na dito sa lupa. Pero isang araw, nandun na tayo kasama ng Panginoon, narinig natin sa langit, uy, nagkakaroon ng rejoicing. Bakit? Yung pala, yung iniwan mo sa lupa, nag-share ng gospel, may isang makasalanan na lumapit at tumanggap kay Kristo. Kaya sabi, di ba, ng Word of God, may isang makasalanang nagbalik loob, kakaroon ng kagalakan sa langit. Hindi ba magandang yung buhay mo, this is for eternity, no? Habang ikaw nanay, yung mga anak mo lahat, believers, di ba? Ang gandang target nun. Ikaw, tatay, lahat ng anak mo, believers. Kaibigan mo naging believer dahil sa'yo. Kaeskwela mo naging believer dahil sa'yo. Kapitbahay mo naniwala sa Diyos dahil sa'yo. Diba? Tapos nagpapatuloy yung gawain ng Panginoon sa kanilang puso at patuloy silang namumunga. Napakagandang patotoo yan. Kaya sa totoo lang, nung binabasa ko to, ito'y naging malalim na hamon sa akin. Na magpatuloy ako sa pagbabahagi ng Ebanghelyo habang buhay pa. Naalala ko nung ako ay estudyante, lahat ng ka-seatmate ko, hindi lalagpas na hindi ko na-share ng gospel yan. Tapos, be-burden ako dun sa mga estudyante, dun sa PSBA. Pagpunta ko sa chapel, mga nagro-rosaryo, at saka kaya humingi ako ng clearance dun sa dean namin. Sabi ko, pwede bang bigyan mo ako ng time na ako yung gagamit ng chapel, magpipreach ako. Kahit wala akong alam nun eh. John 3:16 lang yung alam ko eh. Hindi kailangan, alam mo lahat eh. Kailangan lang, totoo yung enkwentro mo sa Panginoon at ikaw ay binigyan ng buhay ng Panginoon. No? Buhay yan eh, binigay ng Panginoon. Kahit saan natin dalhin, yung buhay na yan ay totoong buhay. Nalala ko yung storya, nung paraon, nung namatay yung paraon, nahukay yung kanyang tomb. Doon sa tomb niya, may mga nakitang butil ng mais. Sinubukan nilang itanim yung butil na mais. Nabuhay eh. Nabasag yung labas at yung totoong buhay ay lumabas. At ando doon kasi ang buhay eh. Alam nyo, ito lang yung hamon sa atin talaga eh. Kailangan yung buhay na meron tayo. Ngayon, totoo yan eh. Hindi yan fake. Hindi yan fake news. That is true life. Yan, totoong buhay. Pero once na ma-break over natin yung mga shells natin, nahiya tayo, takot tayo sa tao. Once we overcome that and share the life, it will produce much light sa ibang tao. Diba? Yan yung prayer natin. Pagbalik ng Panginoon dito sa lupa, mapatunayan na tayo ay naging tunay na lingkod ng Panginoon. Yung isa kasi, isang huwad na lingkod ng Panginoon, wala siyang ginawa. Binalot niya yung salaping ginto dun sa panyo. At binalik naman niya sa Panginoon. Pero nagalit pa rin sa kanya ang Panginoon kasi hindi niya ginawa yung inaasahan sa kanya. What you have will be taken away. Diba? Malungkot yun. Malungkot yung ganyang istorya. At ang good news dito, alam niyo mga kapatid,
habang buhay tayo, habang nandito tayo sa lupa, whether tayo ay junior or senior or super senior, whether tayo babae o lalaki, whether tayo ay mayaman o mahirap, edukado o hindi, ay pwede tayo magbago. Pwede nating dalhin yung kasaysayan ng buhay natin patungo dun sa tunay na maging lingkod ng Panginoon. Alam niyo ba, ito yung eksaktong nangyari dun sa maraming mga saserdote na nung una, sila yung nagpapatay sa Panginoon. Dun sa Acts chapter 6, verse 7. Sabi dito, alam naman natin na ito yung nabuhay na magmuli ang Panginoon at pagkatapos sa maraming mga testigo, nakita nilang ang Panginoon ay bumalik na sa langit. At marami dun sa mga nandoon sa Jerusalem, sila ang dahilan kung bakit kasama sila sa mga sumisigaw na crucify Him. At marami dun sa mga leaders ng reliyon, ganito ang kanilang pananaw. We must crucify Christ. Pero dun sa Acts chapter 6, verse 7, the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly. Ang maganda, ito yung sabi, and a large number of priests. Mga saserdote, large number of priests became obedient to the faith. Nagbalik loob sila. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Kaya ito naman yung pag-asa. Habang buhay tayo, we can yung focused on being transformed sa biyaya ng Panginoon. Na hindi tayo maging isang tuwad na lingkod ng Panginoon. Na hindi tayo, this is never encouraged in the Bible, yung saved, seated, satisfied, SSS. Okay lang kung pensionado tayo, mami ng SSS. Konting pabuya. Pero pagka ikaw ay believer, if Christ has saved you, hindi ka dapat SSS. Hindi ka dapat saved, seated, and satisfied. And it's not too late for us. Pwede tayong magamit ng Panginoon. Kung hayaan nyo na mag-share ako, nag-meeting kami nung mga pastor noong Friday, at isa sa mga napag-usapan namin at napagkasunduan namin na magkakaroon tayo ng magagandang pagbabago sa susunod na taon. At inaambisyon ng simbahang ito na dumating yung panahon na bawat isa sa atin, hindi lang tayo yung tinuturuan, kundi bawat isa sa atin may mga tinuturuan. Pag-pray nyo na matransform natin ang ating maliit na simbahan na umating ang panahon na makita natin that we are all servants ng Lord, truly serving God in sharing and preaching the gospel. Would you say amen to that? Please pray nyo. Medyo may mga changes na mangyayaring konti. It's going to be a minor change, pero we are gearing towards that direction that we will provide everything, the opportunity, and we will transform, educate, and train everyone that we may be able to handle the Word of God and share the Word of God to others. Okay ba doon? Mag-pray nyo yung mga leaders natin. And then yung pangatlo dito, ito yung kaaway ng Panginoon. They hate Christ without a reason. Kaya they will be punished. They will be punished. So dalawang katotohanan ang dinadala dito ng Panginoon. Siya ay aalis, pero siya ay babalik ulit. At gusto kong i-pass forward yung panahon na nandito na ang Panginoon. Bumalik na ang Panginoon dito sa lupa. At nais kong basahin yung isang talata sa Biblia na nagbigay sa akin ng encouragement na maaaring mahirap ang gagawin natin. Hindi naman tayo kagaya ng huwad na servant, mali ang pagkakilala sa Panginoon. Malupit ka, mahigpit ka, Panginoon. Hindi tayo ganun. Inaani mo yung hindi mo tinanim, yung kinukuha mo hindi sa'yo. Di ba? Hindi ganun ang pag-unawa natin sa Panginoon.
At dito natin maunawaan mabuti kung bakit ang pangako ng Panginoon dito sa yung mga tunay na lingkod niya, ikaw ay bibigyan ko ng karapatang mamahala sa 10 syudad. At dito mas makikita natin. Fast forward, dumating ang Panginoon, tinayo ang paghahari ng Diyos. Revelations 21, New Jerusalem. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Ito yung sinasabi natin, the church is the bride of Christ. And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away." Yun po ang mangyayari, fast forward. He will reign and rule, and those who have been faithful in this lifetime and serve God faithfully, makakasama niya sa paghahari dito sa karyang ito. Ang unang pagparito ng Panginoon, hindi para baguhin ang sistema ng mundo, hindi para baguhin yung environment, hindi na magkaroon ng bagyo, lindol, karina, o bahain tayo, iundoy tayo, mamatay yung mahal natin sa buhay, masaktan tayo, magkasakit tayo, magkaroon tayo ng kawalan, pangangailangan, iba't ibang mga stress sa buhay. Hindi po ganun yung unang pagparito ng Panginoon. The first coming is about seeking and saving the lost. Hanapin at iligtas ang nawawala and to establish the kingdom of God within us. And the kingdom of God is within us believers. Pero habang inihintay natin, we were given a task, a responsibility. Isa lang ang commission ng Lord, go therefore and share the gospel, preach the gospel. At ito yung gagawin natin. And I believe, pagbalik ng Panginoon, we will be judged this way. And the faithful will rule and reign with Christ. Kaya sabi ni Christ, I'll give you the privilege of leading or handling 10 cities, lungsod, because magiging ruler and we will reign, He will reign and we will co-rule with Him in this new kingdom. I look forward to this new kingdom. Hindi na tayo masasaktan, hindi na mawawalan tayo ng mahal sa buhay, hindi na tayo mag-suffer ng anumang, hindi na tayo iiyak. Na marami sa atin sa panahon ngayon, we groan. Sana stress tayo. Kung ang purpose ng Lord sa unang pagparito niya ay para establish itong ganito agad na sistema, masasabi natin total failure yung unang pagpunta ng Panginoon. Kasi nagpatuloy yung masakitan, problema, kahirapan. Pero hindi pa kasi doon natapos ang lahat eh. Yung expectation nila sa maraming pagkakataon, eto na, mag-establish na sila ang Panginoon ng kingdom. Pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Pero ang Panginoon, nangako, babalik ako. At yan yung pangako na sa mga sumandaling ito, bawat isa sa atin hinihintay natin. Ang panalangin lang natin sa mga panahon kagaya nito, habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon.
May God find us faithful. Dito sa panahon ng paghihintay, nawa ay makita natin ang ating malasakit sa kaharian ng Diyos, ang pagmamahal natin sa Kanya, ang paglilingkod natin sa Kanya, nawa ay maging wagas, maging tapat. Yan yung panalangin natin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan nais mong dalhin sa bawat isa sa amin. Nawa po, maging malinaw ang plano mo sa bawat isa. At dahil dito, Panginoon, kita namin ang mga sarili po namin. Lahat kami naging matapat na lingkod mo. Sa biyaya mo at sa habag mo, makapangyayari ang lahat ng ito. We give you honor, we give you praise. Not unto us, Lord, not unto us, but unto your name we give honor, glory, and praise. In Jesus' name, amen.